Magandang araw, welcome sa Musika Ride sa Kwento Musikero. Ako po si Bal. At ngayong araw ay wala naman, pasyal-pasyal lang ng konti dito sa lugar namin sa Navotas. Papakita ko lang sa inyo yung aking mga na-upgrade na dito sa aking ADB 160. Siyempre maraming dahilan bakit tayo nag-upgrade ng ating mga gamit dito sa motorsiklo. Kahit anong motorsiklo. Well, sa akin, binabase ko kasi yung pagkapalit ng mga gamit ng motor sa functionality, comfort, syempre importante yon. At hindi ako basta-basta gumagastos ng pera para magpalit lang ng hindi naman kailangan. So yun yung aking i-share ngayon sa inyo. Well, sa atin bilang mga owner ng motor, lagi natin iniisip syempre na gusto natin maganda yung motor natin, maayos, di ba? So, nagkapalit tayo ng mga gamit. Pero para sa akin, at some point, kailangan mo huminto eh. Kasi nakaka-addict talaga mag-upgrade, lalo kung may pera ka. Pero kung wala kang pera, syempre nakakalungkot. Meron kang gustong palitan, hindi mo magawa. Pero dito lang yung bibigay ko sa inyo, ito yung tingin ko na kailangan mo lang. So, ito rin yung mga parang kahinaan din ng ADB. Syempre wala namang perfectong motor. So kung ano yung kahinaan niya, yun ang i-upgrade natin. Yun yung para sa akin sa opinion. Kasi iba-iba naman na yan eh. Iba-iba ng pagtingin sa motor yan eh. Kung ano yung tingin mo na maayos, saka hindi maayos. Sa iba, all stock, okay na. Pero sa atin, iba na gusto mapaganda pa yung motor, although maganda na, gusto pa natin na mapaayos, siyempre kaya tayo nag-upgrade ng kahit paano, kahit pa unti-unti. So punta tayo dito sa Centennial Park ng Navotas. Init ngayon alas 8:30 ng umaga, mainit na. Yan, dito tayo para meron tayong malawak na pwesto para makapag-review. Init. Yan. Okay. So itong aking ADB 160 ay mag-aanim na buwan na ngayong September. Nabili ko siya nung March. So 2 araw na lang yata, September na. Papasko na. At ito yung mga napalitan ko. Ito yung tinatawag ko mga essential parts. Ito yung mga malaki yung maitutulong sa atin na mga rider nitong ADB 160. Unang-una, at napansin ko rin na pinakakahinaan ng motor na to ay yung ilaw. Yan. Hindi nila na perfecto yung ilaw eh. Mahina tsaka kalat yung ilaw. Kaya syempre, ang gagawin natin, paglalagay tayo ng ating mga auxiliary light. Yung iba naglalagay ng mga malalaking ilaw. Ako, nalaglagay lang ako ng mini driving light. So yan yung unang nilagay ko dahil nababiyahe rin tayo ng gabi. Kailangan natin ng magandang visibility sa kalsada. So importante na merong tayong MDL. Then itong ating ilaw ay adjustable naman. So nung in-adjust ko siya, nagkaroon naman ng improvement kahit pa konti. So nakatulong na rin yon kasi nakatingala itong headlight natin eh. So kailangan mo i-adjust para medyo umayos yung pukol ng ilaw niya. Hindi na siya tingala. Tapos nung naibaba ko siya, medyo naging kahit pa paano naging buo yung tapo ng ilaw. Meron na siyang konting focus. So nandiyan lahat yung mga video ng mga sasabihin ko ngayong araw na to. So yun yung ating number 1, MDL. So yung ating MDL, partner rin niya nung safety nung ating motor. Syempre, yun nga sabi ko sa inyo kanina, yung pinagbabasihan ko is yung comfort at saka yung safety nung ating riding. So yung ating MDL pumapasok yan sa safety ng ating motor. Then pangalawa naman, para safety pa rin, syempre busina. Although yung busina nito decent naman yung tunog niya, kaya naninipisan ako, medyo naliliitan ako sa tunog. So, dito sa lugar namin lalo, malalaking truck mga dumadaan dito. Itong kahabaan ng R10 papuntang Pier, madalas akong dumadaan dyan. At sa iba pang mga lugar, syempre marami na rin truck dyan. So importante na maayos yung busina mo. So naglagay ako ng PIAA na auto style horn. At nandyan din yung link sa taas.
Yun yung pangalawa kong in-upgrade dito sa motor na to. Para na rin sa safety natin sa pagmamaneho sa kalsada, mainam na naririnig tayo nung lalo ng mga truck, tsaka ng mga bus, tsaka yung mga sasakyan na iba. Kasi pag nasa loob ka ng sasakyan, nag-drive ka, nag-drive ako, minsan pag mahina yung horn ng motor, hindi ko naririnig. So importante na maganda yung ating horn. Malakas siya, hindi naman bulaho, pero tama lang na naririnig ka ng maayos ng mga sasakyan sa paligid mo. Then sumunod naman yung pangatlo natin. Ito, malaking bagay para sa akin to. Itong riser, yung handlebar riser na kinabit ko dito sa aking ADB 160. Ito yung Motowolf. Para sa comfort ko, personally, ito naman depende na rin sa inyo kung maglalagay kayo o hindi. Pero kasi sa akin, medyo pagod yung braso ko, ngawit. Lalong sumasakit kapag nag-ride ako ng malayo. Ramdam ko yung ngalay sa braso ko, sa balikat nung naka-stuck pa lang ako. Hindi ko alam sa inyo kung ganun din yung nararamdaman nyo. Although mataas naman yung stock natin din, dahil mataas naman tong motor na to, pero parang bitin sa akin yung taas niya, kaya mas relax ako nung nagpalit ako nitong handlebar riser. Pagdating sa comfort, masasabi ko ito yung malaking naibigay sa akin, na itulong sa akin itong handlebar riser. Mas naging relax ako ngayon magmaneho. Hindi ako pagod lagi kapag talagang pagpag ako ng pagpag kasi ng braso ko pag nagmamaneho. Minsan nga humihinto pa ako dahil ramdam ko yung pagod sa braso ko, talaga nangangawit. Then para sa ating susunod, naglagay ako ng top box. Malaking bagay to para sa akin dahil syempre pag may mga pupuntahan tayo, may mga dala tayo mga gamit, hindi ko na kailangan magdala ng bag pag bumabiyahe. Although malaki naman yung compartment, pero bitin yung compartment ng ADB para sa akin kasi minsan hindi lang naman ako yung mag-isa bumabiyahe. Kasama natin si Commander. So may mga dala rin siyang gamit. So dito, kasya na. Pangalawa, kapag nagpark ka, may paglalagyan ka ng helmet. So napaka-importante nito. Ang binili ko lang ay plastic lang na box kasi mas magaang siya. Dahil marami ako napagtanungan na mawiggle daw yung alloy na top box. So naisip ko, wala naman ako ilalagay na mabibigat na gamit. Mga magagaang lang naman, so okay na yon. Plastic lang na top box, okay na ako. So komportable ako ngayon na kapag babiyahe, hindi ako mahirapan magbitbit ng mga gamit. So yun yung ating pang-apat. Then lastly, ito yung problema rin siguro nung maraming mga ADB user, at ito rin yung sinolusyonan ko, yung talsik ng putik sa ating motorsiklo. Nagpalit ako ng mas mahabang fender. Ayan, ito yung ating mas mahabang fender. Yung ating kasing stock na fender ay maiksi lang. So ang lahat ng putik pumapanik dito sa sa shock natin hanggang dito sa likod ng top box. So ang dumi lagi ng motor, kahit na hindi naman ganun kalakas yung ulan. Konting takbo lang, talagang grabe putik. So naisipan ko na maglagay nung ating mahabang fender. Malaki na itulong yan, kaya lang hindi pa rin siya ganun ka epektibo. Kaya naglagay pa ako ng additional na tire hugger. Tinanggal ko lang kasi maglilinis ako ngayon Yan ang dumi niya. Tinanggal ko muna, hindi ko muna kinabit ngayon. Nakalagay siya rito. Yan, ganyan. Nung nailagay ko to, talagang totally hindi na tumatama rito yung yung mga putik sa ibabaw. Kasi nung ito lang, nung mahabang fender lang, yung loob nung ating yung parting loob na yon ng makina, hindi naman tinatamaan na ng putik. Hindi gaya nung stock pa lang siya. Nung nagkabit ako nitong mahabang fender, na-lessen yung tama ng putik dun sa loob, pero ganun pa rin yung putik niya dito sa shock at dito sa likod ng top box. So naisip ko na maglagay nito. So malaking bagay yon para sa atin
na hindi tayo napuputikan. At yung motor naman natin hindi naman maluma agad-agad, maalagaan natin ng maayos. Well, marami pang kailangang baguhin, marami pang pwedeng i-upgrade kung gugustuhin lang natin. Talaga kung meron tayong budget, bakit hindi? Pero kung hindi, gagaya ko na hindi naman maraming pera, wala naman akong malaking budget, so yung mga essentials lang yung mga nilagay ko. So sa lahat ng mga bagong ADB users, yun lang munang isipin nyo. Importante yung ilaw, makapaglagay ka ng MDL, kasi yan ang sakit ng ng ADB, lalo kung medyo hindi ganoon kalakas yung hindi ganoon kalinaw yung mata mo. Madilim sa gabi kung stock lang na headlight ng ADB yung aasahan mo. So kailangan maglagay ka ng MDL. Then adjust mo na rin yung ilaw mo, malaking tulong. Then kung kagaya ko na medyo may pagka-OC ka sa dumi, yan, kailangan mo ng fender at maayos na tire hugger para maprotektahan naman yung motorsiklo. Para sa akin, kung stock lang din naman pag-uusapan, yung dalawang yun okay na yun Tapos optional na lang yung ibang mga bagay. Kung gusto mo ng top box, okay na okay, malaking bagay kung lagi ka nasa biyahe, lagi kang umaalis or may trabaho ka, importante yon. Bukod dun, okay na ako dun. Kung ako'y tatanungin mo as an owner ng ADB 160, sa 6 months na paggamit ko sa kanya, sobrang satisfied talaga ako. Masaya ako sa motor na to. Nabibigay niya lahat ng mga kailangan ko. Yung comfort sa riding, tapos parang sa safety, okay na okay sa akin yan dahil magaang siya. Although malaki yung motor, madaling pakisamahan, tsaka madaling i-maneuver. Tapos komportable dahil sa mataas na seat height. Talagang komportable yung riding mo, ang ganda ng handling niya, napakagaang, hindi ka mapapagod. Kaya sa 6 na buwan na paggamit ko ng motor na to, talagang satisfied ako. Wala akong masabing negative, halos na yung mga negatibo naman nagagawa naman ng paralan, tsaka malilit na bagay na lang naman. Importante na yung pakiramdam mo na safe ka dun sa motorsiklong ginagamit mo, yun ang pinakamahalaga para sa akin. At syempre isa pa sa na pinaka gusto ko sa motor na to, matipid, sobrang tipid sa gas. Nag-average ako dito ng 44 kilometers per liter sa motor na to. Maraming lugar na ako napuntahan. Kung nasusundan nyo ako, nakapag Laguna Loop na ako. At talagang subok na subok ko ito sa pagdating sa gas consumption. Napakatipid. So ayan lang muna yung ating update para sa upgrade ng ating Honda ADB 160. At sana nakapagbigay ako ng konting idea para doon sa mga bagong nagbabalak na bumili na itong Honda ADB 160. At kung nagustuhan mo yung video natin ngayong araw to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.